Today, let's talk about something na madalas nating hindi napapansin. Saan napupunta ang sahod mo? Or what I like to call the silent money leak. Alam mo yung feeling na tinitingnan mo ang bank account mo, tapos mapapatanong ka na lang, ha? Ano to? Parang may multo na kumakain ng pera ko ah. Hindi ito tungkol sa malalaking gastos. Hindi cellphone, hindi travel, hindi luho na halata. Ito yung maliliit na gastos. Tahimik, paulit-ulit, pero pag pinagsama-sama, nakakaubos pala ng sahod. Parang butas sa tubo. Hindi mo agad napapansin. Pero habang tumatagal, bigla ka na lang magtataka. Bakit wala nang natitira? Dito sa Pera Kwento, hindi tayo magle-lecture gamit graphs at complicated apps. Gagawin natin itong parang mystery story. Konting kwento, konting realization. Para tumama, pero hindi nakaka-overwhelm. Picture this, end of the month na, next week pa ang sweldo. Pero ang wallet mo, tahimik, walang laman, parang ghost town. May office mate ako, tawagin na lang natin siyang Carlo. IT guy siya sa Makati. Kumikita ng around 40k a month. Okay ang sahod, disente. Every payday, feeling rich siya. Kape sa coffee shop, lunch via delivery app, Netflix sa gabi, may kasamang snacks. Small lang naman, sabi niya. Hanggang isang araw, napatanong siya, bakit wala akong ipon? Saan napunta yung pera ko? So umupo kami at nireview ang gastos niya. Yung daily latte na 150 pesos, 4,500 pesos isang buwan. Yung food delivery kasama fees, 3,000 pesos. Hindi halata, pero grabe ang epekto. Tahimik silang kumikilos. Hindi sila obvious. Hindi sila sumisigaw. Pero slowly, inuubos nila ang sahod mo. After nun, naging parang detective si Carlo sa sarili niyang buhay. Every weekend, nililista niya lahat ng small gastos. Ngayon, nakakasave siya ng extra pera. Kahit hindi niya binago ang lifestyle niya ng todo. Relatable ba? Kasi sa totoo lang, kahit anong trabaho mo, may silent leaks tayong lahat. Lalo na ngayon, apps everywhere, hybrid work, convenience lahat. Unang leak, convenience creepers. Yung gastos dahil pagod ka o nagmamadali ka. Grab instead of Jeep, food delivery instead of luto, subscriptions na nakalimutan mong i-cancel. Netflix, Spotify, gym. Binabayaran kahit hindi ginagamit. Parang bayad sa multo. Isipin mo to, 150 pesos delivery fee araw-araw. Isang buwan pa lang, 1,000 na ang nawala. Pangalawa, emotional spending. Gastos kapag stressed. Gastos kapag bored. Shopping therapy, midnight snacks. May kapitbahay akong sari-sari store owner. Tawagin na lang natin siyang Tita Linda. Pagod buong araw. Pagdating ng gabi, chips, soft drinks, loto. Maliit lang kada bili. Pero weekly, 1,000 pesos na pala. Sabi niya, comfort food siya. Pero discomfort sa bulsa. Nagpalit siya ng habit. Nag-journal. Libre lang. Tahimik pa. Yung dating 1K, napupunta na sa mas mahalagang bagay. Tawagin natin silang pera shadows. Mga gastos na laging andyan, kahit hindi mo namamalayan. Sabi nga ni Benjamin Franklin, beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. Yung 20 pesong kape araw-araw, in-app purchases sa games, 5 pesos dito, 10 pesos doon. Pag binilang mo, thousands na pala. Pangatlo, tech traps. Marami akong nakakausap lalo na freelancers at work from home na hindi namamalayang nauubos ang pera sa tech. Extra data packs dahil laging online, auto-renew apps na nakalimutan i-cancel, free trials na naging bayad. Isang buwan, 1,000 rin ang nawawala nang hindi mo napapansin. Ang ginawa ng iba, monthly tech audit. Check lahat ng apps, off auto-renew. Simple lang, pero malaking ginhawa sa budget. Isipin mo na lang, ikaw ang detective. Clue number 1, may recurring charges ba? Clue number 2, ano ang daily habits mo? Clue number 3,
Need ba to o nakasanayan lang? Sabi ni Warren Buffett, if you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Last leak, social spending. Gala, kape, movies. 2K na pala nang hindi mo napapansin. Minsan, rent money na ang nawawala. Hindi kailangang ikat ang friends. Low-cost fun works. Potluck, tambay, kwento. Masaya pa rin, mas magaan sa bulsa. Gusto mo magsimula? Simple lang. Leak jar, no leak week, awareness muna. So, saan napupunta ang sahod mo? Sa silent leaks, convenience, emotions, tech, social pressure. Hindi ito magic. Awareness lang. Small changes. At mapapansin mo, unti-unting gumaganda ang takbo ng pera mo. Kung may nakita kang sariling leak, share mo sa comments. Like, subscribe, hit the bell. Salamat sa panonood at tandaan mo, ang sahod mo ay kwento ng buhay mo. Huwag mong hayaan na ang leaks ang magsulat nito. Dito sa Pera Kwento, kwento muna bago pera dahil sa bawat kwento may bagong simula.